So welcome back po muli mga kahabi. Yan. So kalilinis lang natin ng mga tanks natin after nung napakalakas na bagyo na dumaan dito mga kahabi. So umulan dito ng walang tigil for 2 days. At kanina lang huminto. So naisipan kong linisan yung mga isda natin. So nilinis agad natin mga kahabi yung mga tanks natin para makaiwas tayo sa sakit or makaiwas yung mga isda natin sa sakit dulot ng acid rain. So yan, enjoy na enjoy sila mga kahabi. Tingnan nyo, ang dami na nating mga Sankey Platies at Mickey Mouse Platy. Yan. Tapos update ko na din ito mga kahabi, yung balloon mollies natin o yung black balloon mollies. Ayan. So actually mga kahabi, 4 sana or 5 sana yung breeders natin na female dito at isang male. Kaso lang nawala yung ibang breeders na female. So yan na lang yung natira mga kahabi. 3 female na lang at isang male. Tapos yung mga maliliit ay yan na yung mga babies nila. Mga 20 pieces ata to. So today mga kahabi ay naisipan kong gumawa ng experiment. So yung gagawin natin ay pag crossbreeding ng 2 strain ng guppies. So nandito yung ating mga female red lace guppies. Ayan. So more or less mga 15 to 20 pieces din siguro to. So actually mga kahabi ay calls na tong ating red lace guppies kasi sobrang tagal na ng strain na to sa akin at hindi ko man lang na outcross sa ibang lines. So napag-isipan ko mga kahabi na i-crossbreed natin to sa isang strain na nabili ko. At ito yun mga kahabis, yung ating red dragon snake skin. So 3 female at 3 male yung nandito. So bala ko sana is kukunin ko yung isang male. Tapos yung male na to ay yung i-crossbreed natin sa ating red lace guppy. So pipili tayo dito ng mga kahabi ng ng yung hindi ko gusto yung kulay at form, para maging solid tong ating red lace. Tapos yung medyo hindi maganda yung form at kulay, ayun na yung i-crossbreed natin sa ating red lace na mga females. So kukunin natin to, check natin gamit itong beta tank. Yan, para mas maging visible. Dito na lang muna siya. Oops. Ayan. Tapos kukunin natin lahat ng males. Kukunin natin lahat ng males na nandito mga kahabi. Ayan. So eto isa. Ayan. So pinost ko na yung video mga kahabi habang kinukuha ko yung mga males para hindi sila ma-damage. Kasi baka tumalon dito sa baka tumalon sa labas ng pond. So ayan. Tingnan nyo. Yan, ang gaganda ng kulay guys. Oops, ayan mag-focus. Wait. Focus. Ayan. So siguro yung nasa ilalim guys, yun siguro yung kukunin natin. Ayan. Kasi yung pectoral fin niya ay hindi ko masyadong nagustuhan kasi parang faded na. Ayan. Tapos
Yung iba kasi guys, yung pectoral fin nila is napakaitim. So magandang quality yan para sa akin. Tapos yung kulay niya is hindi masyadong red. Hindi tulad ng iba guys, oh. Ayan, oh. Yan. So siya yung kukunin natin mga kahabi. Tapos siya yung ilalagay natin doon sa mga female ng ating red lace. Ayan. Ayan mga kahabi, so nakuha ko na yung dalawang male. So i-acclimate natin to sa kanilang breeding tank na prepare ko mga 1 week na. Ayan. Actually mga kahabi, maganda naman siya, kaso yung pectoral fin niya lang yung may diferensya. Ayan, kung nakikita nyo, hindi na masyadong maitim yung pectoral fin niya. So tara mga kahabi, i-acclimate natin to. Tapos mamimili tayo ng female na i-breed. So tara. So eto na mga kahabi yung ating breeding tank para sa ating experiment. Yan. So isa itong old balde o recycled balde ng pintura. Yan. Ayun. So i-acclimate natin to mga kahabi dito. May mga water lettuce na din tayo nilagay. Tapos yung kabomba natin ay na-propagate na natin. So yan. Tapos eto mga kahabi yung ating red lace na guppies. So mamimili tayo dito mga kahabi ng pumupula yung tail. Yan. Kasi yung red lace kasi mga kahabi is parang transparent yung female niya. Tapos parang may accent lang ng red yung tail. Yan. So kukuha tayo dito ng tubig, tapos dito natin ilalagay yung female. Ayan. So siguro mga kahabi is 3 female lang yung ilalagay natin. Ayun. So ipopost ko ulit mga kahabi yung ating video habang kinukuha ko tong mga female para iwas damage na din, baka kasi tumalon mga kahabi. So ito na mga kahabi yung mga females na napili natin. Dalawa lang yung kinuha ko mga kahabi para i-pair dito sa ating red dragon snake skin para hindi ma-stress yung ating male. Yan. So dalawa yung kinuha ko mga kahabi kasi yon yung standard kumbaga na ratio para sa pagbibreed ng guppy. 1 male is to 2 females. Yan. So para hindi ma-stress yung male at para hindi din ma-stress yung female. Kasi pag isa lang mga kahabi is nasi-stress yung mga female. So dalawa yung ilalagay natin dito. Yan, ewan ko kung kasya mga kahabi. So i-acclimate natin sila ng sabay. Ayan. Oops, yung mga water lettuce. Ayaw matanggal ng mga water lettuce mga kahabi. Nandun sa bottom part ng ating sisidlan. So ayan na. So maghihintay tayo mga kahabi ng mga 5 minutes or 10 minutes para ma-acclimate sila. So babalik na lang tayo ulit mga kahabi pag parehas na yung water temperature nila. So more than 5 minutes na ata ito mga kahabi. Ayan. So ita-transfer na natin sila.
humayo kayo at magpakarami. Ayan. Tapos yung male. Maganda siguro mga kahabi yung result nito, no? Snake skin, Dumbo ear na red lace. So excited na ako mga kahabi sa magiging lusot nito, kung anong kulay ba or anong tail type ba, kasi yung red dragon is round tail or half moon. Tapos yung red lace ay yung patriangle na, no? Yung red lace naman ay patriangle yung tail. So abang-abang na lang tayo mga kahabi kung ano yung magiging outcome nitong experiment natin. At huwag din natin kalimutang maglagay ng asin, kasi siguradong stress sila. So may asin tayo dito mga kahabi. Yan. Lalagyan natin sila ng sakto lang para hindi sila ma-stress. Ayan. So yun lamang po mga kahabi yung update natin for today. At shout out po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay huwag nyo nang kalimutang i-click yung subscribe button. At kung maaari ay paki-like and share na din ng ating mga video. So maraming salamat po sa inyong lahat at happy fish keeping!